Isa na namang araw na tayo pong muli ay magkakasama sa pagluluto at ang atin pong lulutuin ay cheesy beef and potatoes. Welcome to Mommy Urzel's cooking videos at samahan po ninyo ako hanggang matapos ang ating pagluluto. Una ay naglaga po muna ako ng karne ng baka kasama yung buto-buto. Meron tayong garlic, onions, fresh from the garden. We have bell pepper and potatoes. Meron tayong quick melt cheese and of course butter. So, unahin natin ay maglagay tayo ng kunti lang na cooking oil sa ating pan. Saka natin ilalagay yung ating butter. Bakit kailangan ng mantika? Para hindi po masunog yung butter. Kasi mas madali pong masunog ang butter. Isunod po natin ang ating garlic. Isang cloves po yan. Tinadtad ko ng pinong-pino at hintayin natin na mag-golden brown para mabango. So, medium fire lang po yan or kung pwede, yung mahinang-mahina lang. Kasi madali pong masunog yung ating butter. Titigas po. So, ayan nga po, ilagay na rin natin ang ating onions. Konting mekos-mekos lang po para lumabas ang aroma. At kapag nakita natin na luto na yung ating onions, ay pwede na nating ilagay yung ating nilagang, actually bulalo po yan. Masarap po ang bulalo na mayroong cheese dahil magkasama yung pata. Kapag nailagay na natin yung ating mga beef ay yung pinagpakuluan nating tubig, yun din po ang ating isasabaw. So, ibubuhos po natin dyan at timplahin po natin. Ang pangtimpla po natin ay konting oyster sauce at soy sauce. So, ayan nga guys. Lagyan natin yan ng, of course, ground black pepper para mabango. At ihalo-halo lang natin, balibalik ta rin para malagyan ng ricado yung sa kabilang side. So, ayan nga po. Ilagay na natin ang ating slice ng potatoes. Ipapaibabaw lang po yan. At ipapaibabaw din natin ang ating bell pepper. So, ayan po. Hintayin natin na maluto yan. At para maluto ay tatakpan po natin. Kapag tansya na natin na half-cook na yung ating potatoes, pwede na nating ipapaibabaw ang manipis lang na slice ng ating quick melt cheese. So, lalagyan natin sa ibabaw at i-arrange lang ng maayos. Siguraduhin natin na malalagyan lahat ng karne. At muling tatakpan para mag-melt po yung ating cheese. Kung umabot ka na sa puntong ito, baka naman pwedeng paki-react at mag-comment po kayo para naman po alam ko kung saan umabot ang videong ito. So, pag na-melt na po yung cheese, antayin lang natin na ma-melt pa at saka natin ihahalo-halo para kakalat yung pagiging creamy niya. Pwede po nating dagdagan ng evap, pwede rin pong dagdagan ng cream para gusto nyong mas creamy pa. Pero para sa akin kasi, yung cheese ay sapat na po yan para magiging creamy siya. So, ito na po ang result. Napakasarap na cheesy beef and potatoes para sa lahat.